On the way na po kami kasama ng aking dalawang friends na si Joyce at saka si Mami V. Pupunta po kami ngayon sa Grand Rally ni Vice President Leni Robredo sa Pasig. Ang gaganapin po ito sa Emerald Avenue. So medyo maaga po kami ngayon dahil mamaya ay ma-traffic na ang EDSA. So hindi namin alam kung saan kami mag-park. At take note, hindi po kami bayad dahil naka-private car. At thanks po pala sa sponsor Joyce for our transportation. Ayan. Feel na feel. Feel na feel ang pink. Mami V, ganyan ha. We're going to Emerald Avenue. Yeah. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nandito po tayo ngayon sa Emerald Avenue, Pasig, kung saan nagaganap po ang Grand Rally ni VP Leni. So nakikita nyo naman po, nasa likod ko, sobrang daming tao. At take note po, hindi po edited. Hindi po siya edited dahil sa background ko po, nakikita nyo naman na marami talagang tao. Kaya sumandal na lang po ako dito sa poste. Tingnan nyo naman! Nasa ibabaw kami ng poste. Sumampa lang po ako dito para po maipakita sa inyong lahat na hindi po to edited. Okay? Ayan. Ayan. sobrang excited kasi umalog-alog pa yung poste tapos may kuryente pa. So ayun guys, marami pong mga kakamping ang pumunta dito sa Pasig ngayon. So ayan guys, nakikita nyo po sa likod ko, sobrang daming tao po dito na pumunta, mga kakampings dito sa Emerald Avenue, Pasig. So hindi na po kami makasampa doon or hindi na po kami makapunta doon sa front. Dahil sa likod pa lang ay hindi ka na makapasok, makausa. Dahil mostly po ayan, sa nakikita nyo sa likod, hanggang doon. Actually, yung front stage ay nasa malayo pa po dito. So nakikita niyo yung front, yung malaking tarpaulin, ayan. Galing po yan sa Bacolod, I think. Dinala lang po dito. So, ayan, super excited. Sobrang adventure at thank you mga kakamping. So pati tinapay po dito ay pink na din. Ayan. Guys, mag-ikot-ikot tayo dito ngayon sa Emerald Avenue, Pasig, kung saan kasalukuyang nagaganap ang Grand Rally ni Vice President Leni Robredo. So tatanungin natin ulit yung mga supporters niya.
Paulo. Because si Lenny ang pinaka-deserve na maging presidente ng Philippines. Why? Because siya ang pinakamalinis among all the presidential candidates na tumatakbo for this year. And napatunayan naman natin yon because number 1 siya for 3 consecutive years na pinakamalinis na opisina at pamamalakad via COA, or siya din ang may pinakamaraming nagawa during the pandemic days. Pinaplano pa lang nung iba, ginagawa na niya. Kaya naman, siya yung talagang napupusuan ko na iboto bilang presidente this coming May 2022. Sir, what about the LGBT group? Di ba nag-support din siya? Yes. Well, aside from the fact na sinusuportahan niya ang LGBT community, isa rin yon syempre na nakakatuwa dahil she is in favor of union law, which is nakakatuwa at kailangan natin, and yung anti-discrimination law na mas papalawigin pa niya. Kaya yun yung isa rin sa mga magagandang factors o magagandang traits na meron siya as a presidential candidate for this May 2022 elections. Matet. Diyos sa Matet, yeah. Sa 6 years niya, wala tayong nakitang kurap o wala siyang ginawang hindi maganda sa gobyerno. Kaya siyang iboboto ko dahil malinis, walang halong panloloko sa tao, at may resibo. Yun lang po. Thank you. Pangalan niyo, sir? Father Drans Nolasco. Siya ay may tapat na puso para maglingkod sa bayan. Pinakita na niya yan, hindi pa siya politiko. Nagbo-volunteer, free legal assistance, pupunta sa mga liblib na lugar para sa mga walang nakakapansin. At ang pinakamaganda niyan, malinis ang kanyang track record, walang bahid ng korupsyon. At talagang totoong-totoo ang kanyang pagserbisyo. Kaya kung bakit si Lenny, yan ang sagot ko. Roy Hornales, isa lang kandidato for president na may magandang track record at walang bahid ng corruption. Kasi nga daw puno na doon. Bakit pupunta pa tayo doon? Ma'am? Dan. Kasi si Lenny yung merong magandang plataforma para sa Pilipinas, at siya yung nakikitaan natin na meron siyang maayos meron siyang magandang hangarin at maayos na pamamalakad kahit nung VP pa lang siya. Tsaka madali siya dahil isang ina, iba ang pusong ina eh, 'di ba? Kaya ayun, doon na tayo sa sigurado, wag tayo doon sa manloloko. Yes. Pangalan niyo, sir? Lloyd Daniel. Bakit nga ba si Lenny? Unang-una lang naman, si Lenny. Kumpleto sa resibo. Ay nako. Tapos, tingnan mo naman sa mga debate, never siya umabsent. Tapos, kita naman natin sa mga termino or sa taon niya sa gobyerno, sa pag-upo niya sa mga inupuan niyang posisyon, kita mo naman yung ginawa, yung track record. Unless sa isa dyan. Yun lang. Naghahanap ng jowa for Lenny. Ayan, si sir. Lenny! Ako si Camilo. Ako naman po si Robin. Yeah. Dapat si Lenny dahil isa sa mga co-authors ng anti-discrimination bill nung nasa Kongreso pa siya. At ngayon, bilang mga part ng LGBTQIA+ for Lenny, siya rin nag-sign ng covenant namin ng LGBTQIA+ National Agenda.
So, dito yung mga terms namin para sa for true equality for our community. And we believe that VP Lenny will be the one to help us get to that. Dapat si Lenny at caring-carry ni Lenny kasi sa kanya lang natin makakamit ang pagkapantay-pantay para sa lahat. Kaya vote for Lenny, number 10 sa balota. Woo! Happy 6 years! Wow, sana all. Sa likod kayo, dapat. Ano po pangalan mo, sir? Ako po si JC Abat. First, bakit si Lenny? Unang-una pa lang yung pagiging vice president niya. Sa maliit na budget is na bibigay niya lahat ng pangangailangan ng ating bayan. Lenny! 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 Pangalan po? Ganda! Kailangan natin ang pagbabago, tapos sabay-sabay! Pero Ano pong pangalan niyo, ma'am? Jeannie, dahil sa mga anak ko, para sa mga anak ko, sa future nila. At saka wala namang iba kasi kailangan ang boto natin matapat, hindi sinungaling, masipag, at nagpapakita, di ba, pagkailangan ng bansa. Kaya Lenny kami. Anak ko to. First time voter. Hi. Tanong mo siya. Bakit sila? Shy siya. Pangalan ni sir? Ian. Ian? Sa tingin ko po, siya kasi yung may pakialam talaga sa lahat ng tao. Siya yung nakikinig at walang bahid ng korupsyon. So yun, sa tingin ko may kakayahan din siya at matalino, tapat at hindi sinungaling. At nagbabayad ng tax. Anong pangalan niya? Ha? Ano pong pangalan niyo, sir? Marvin po. Si Lenny kasi matino at may track record. Panalo na tayo. Pangalan po, ma'am? I'm Brooke Escudero. I'm Chloe Novenario. And I'm Bea Escudero. Future is female, tsaka maraming resibo. Ang daming nagawa. What about you, ma'am? Because she's fighting for everyone's rights, and that's exactly what I need in a president. Lenny has a lot of good traits and qualities. Personally, I'm not trying to bash BBM, but I am. He has made this country really so shit in the past years, so Lenny's here to save us. Thank you. She's the most competent out of all the candidates, and she's done a lot already for the Philippines. What more when she's president? I believe that she'll make a bright future for the Philippines. Thank you. Laban. Ano po yung pangalan niyo, ma'am? My name is Aliana po. Bakit? Kaya si Lenny kasi siya yung may malinis na resibo, and I think na yung intention niya for the Philippines is very good po, and yung mga pinapakita niyang platforms is also very good, and may credibility talaga siya na iangat yung Pilipinas.
Ay, pang! A. Matty, because I think, that's why I'm pink. Because she's the only one who's not corrupt. She is makatao, makadiyos, pro-people, everything else. Ang pangalan ko po ay Darren Santiago and si Lenny po ang iboboto ko dahil mas marami siyang nagawa and mas marami siyang napatunayan kaysa kay BBM or sa kahit saninong kandidato na kumakandidato ngayon. Yun lang po. Hello, I am Japer Palma. This is, wala pala akong kasama. Bakit si Lenny? Dahil siya yung pinaka-progresibo na tumatakbo na presidente ngayon. At sa gobyerno tapat, aangat buhay pati ng sangkabaklaan. Tama! High sa standard sa phone. My name is Royce. Kasi Malenis. Tsaka po, based po sa mga nagawa niya, at parang maganda naman po yung mga plataforma niya na nakikita ko po sa internet and may diploma. Yan lang po. Thank you po. Paul Ruiz. Si Lenny ang may kakayahan, takot sa Diyos, matino, at saka may track record sa pagtulong sa tao. Walang politika, puro aksyon. Aura Garcia po. Dahil totoo at walang bayad ng pagnanakaw! John Miras. Kasi maganda yung track records niya. Then maganda yung mga plataforma niya. Yun lang. Ang ganda ng performance niya nitong mga nakaraang taon, lalo na nung pandemya. Ang ganda ng mga programa niya na kaya naman palang gawin, pero siya pa yung nagsimula ng mga ganong klase ng programa. So, Lenny Robredo for 2020. Leo B. Siyempre, siya lang talaga yung karapat-dapat kasi alam naman natin na isa sa pinaka-the best na president. Pagdating sa resibo, hanapan natin resibo ang presidente at siya lang yung bukod tangi na nararapat. Doon tayo sa tapat. Bernadette Sabalsa po. Siya lang yung matino at mahusay. Lady G po ng Pasig. Lady G ng Pasig. Si Lenny po kasi mas karapat-dapat po siya. Tsaka po mas gagalang-galang po siya. Tsaka po siya po yung parang kayang-kaya po paglingkudan ng ating bansa. Ay, sorry. Ano pong pangalan niyo, sir?
Ian. Siya yung very qualified na candidate. Meron siyang 6 na diploma. Tapos marami na siyang nagawa, especially during the pandemic. Pia. Lang po kasi yung kandidato na nakikitaan ko na may mabilis na aksyon sa mga problema na nandyan palagi pagka kailangan na siya ng taong bayan. May respeto rin po siya sa mga Pilipino, katulad ng simpleng pagsali sa debate, pag-attend ng mga meeting. Ayun po. Tapos talaga maka-edge dito eh. So guys, hindi na po ako makapasok doon sa main stage nila. Dito lang kami sa gilid. Kasi sobrang daming tao. And thank you for watching guys.